Isang pangmalupitan na naman ito, mga Pit. Ano, ayos ba? Ayos, ate. Isa ng scalpel. Tabintin mo. Mukhang matatagal ang paghilom nito. At bakit ba kailangan malaman ni ating nangyayari sa akin? Kukuha pa kita. Leia. Sigurado na yung pagkakataon na formal ako magpakilala sa inyo. Okay ka lang, Felipe? Namiss mo naman ako agad. Si Felipe, ang lalaking napadpad sa isang bahay, kung saan naninirahan lamang ang tatlong magkakapatid na babae. Ano nga ba ang kanyang pakay at bakit siya nandito? Ang kwento ay patungkol sa tatlong dalagang anak na naulila ng mayamang si Don Fidel, kung saan pagkatapos niyang pumanaw sa mundong ibabaw, ay mamanahin ng tatlong babae ang mga naiwan niyang ari-arian, kabilang na ang panganay na si Sonia, na may ininilihim sa kanyang dalawang kapatid na babae. Ang lihim na tuwing gabi ay pinapapasok niya ang kanyang lihim na karelasyong sundalo sa kanilang bahay para lang gumawa sila ng sikretong misyon. Ang pangalawang anak na si Esther, na hindi palaging nakakasundo ng kanyang ate at madalas siya ang pinagmumulan ng gulo sa tuwing may tensyon dito sa loob ng kanilang lumang bahay. Ang huli o ang bunsong si Leia, ang hindi makabasag pinggan pero kung minsan, sa tatlong magkakapatid madalas ay sa bunso na pupunta ang masarap na ulam sa lamesa. Dadan. Welcome back sa aking channel, mga Pit. Ngayon ay simulan na natin ang kwento. 10 oras ng gabi nang gisingin ni Sonia sa sigaw ang dalawa niyang kapatid na babae, kaya agad nilang pinuntahan ang kinaroroonan ng kanilang ate. Sa mga oras na ito ay isang lalaking sugatan ang nasa labas ng pintuan ang nangangailangan ngayon ng tulong. Nagdadalawang isip man si Sonia ngunit batid ng kanyang mga kapatid na malayo sa kanila ang ospital at nag-aalala silang dito pa matuluyan ang lalaki, kaya wala na silang nagawa kundi patuloyin ito at gamutin. Mapapag-alaman nila na ang sugatang lalaki ay may tama din ng baril sa binti. Mabuti na lang at si Sonia ay may alam sa medisina, kaya nagawa niyang maalis ang vala at pinayuhan niyang magpahinga muna ito dahil mataas din ang kanyang lagnat. Dito ay sinabi ng lalaki ang kanyang ngalan, habang nagpakilala na rin si Sonia at binanggitin niya ang mga pangalan ng kanyang dalawang magandang kapatid. Pagkatapos siyang gamutin at tanggapin ng tatlong mabubuting magkakapatid, ay hindi maalis kay Felipe. Ang bagay na naglalaro-laro sa kanyang malikot na imahinasyon habang nasa kalagitnaan siya ng kanyang masarap na panaginip. Umaga ng kinabukasan, gumising si Felipe na tila hupa na ang kanyang lagnat ngunit ramdam niya pa rin ang kirot na dulot ng tama ng baril sa kanyang binti. Pero nagawa niya pa rin na tumayo na parang meron siyang hinahanap-hanap. Napahinto lamang siya nang pumasok si Esther na may dalang pagkain upang pakainin nga itong sugatang si Felipe at iminungkahi niya na maaring gamitin ni Felipe ang mga lumang damit ng mga dati nilang trabahador ng sa ganoon ay may magamit itong kasuotan habang siya ay nandito daw sa bahay. Naitanong tuloy ni Esther kung taga saan itong si Felipe, sinabi niya na siya ay taga Maynila at huwag na raw sanang ipaalam sa kanyang pamilya ang nangyaring ito sa kanya dahil baka mag-alala lang ang mga ito. Pero habang sila ay nag-uusap, lihim naman na nakikinig lang pala si Sonia. Sa labas ay napag-usapan ng magkakapatid ang tungkol kay Felipe. Ayon kay Sonia na hindi daw siya komportable na may ibang tao dito sa bahay. Taliwas naman ito sa paniniwala ni Esther. Dahil hindi daw tamang pag-isipan nila ng masama ang isang taong sugatan. Habang si Felipe ay tila may hinahanap na naman sa loob ng bahay, kinabukasan ulit ng umaga ay napasigaw na lang si Leia dahil sa kanyang nadatnan. Sapagkat ang mga alaga nilang manok ay isa-isang nakahandusay na wala ng mga buhay sa kanilang bakuran, si Leia ang nakatoka sa ganitong gawain tulad ng pag-aalaga ng mga manok. Kaya dahil sa nangyari ay parang siya ang sinisisi ng kanyang mga ate, ngunit si Leia ay walang maipaliwanag na dahilan. Leia! Oras na para kumain, kaya hinatid ni Leia ang masarap na bulalo kay Felipe habang sandali din silang nagkwentuhan. Bukod sa maganda ay mabait din talaga itong si Leia. Kukuha pa kita. Leia. Ayos na sana kaso biglang dumating ang panganay na si Sonia. Bilang ate ay binabalaan niya itong si Felipe na huwag daw itong gagawa ng pagsisisihan niya sa huli. Sandali din silang nagkatinginan bago siya umalis. Samantala sa palengke ay nagkalat ang mga sundalo dahil sa iisang tao na kanilang hinahanap. Isang rebelde daw ang namataan dito sa kanilang lugar, kaya maiging pinag-iingat nila ang lahat
Nag-alok kay Sonia ang sundalo na ihatid sila sa palengke ng kabilang bayan. Ngunit tumanggi si Sonia at minabuting umuwi na lang. Bumisita ang isang abogado para ibigay sa magkakapatid ang titulo ng malaking sakahan na kanilang pagmamayari sa kabilang bayan. Ayon sa abogado ay nahirapan daw silang maproseso ang titulo dahil may nagsampa daw ng kaso sa kanilang ama tungkol sa lupa nung ito ay nabubuhay pa, subalit namatay na rin daw ang nagsampa ng kaso. Mula sa bintana ay pinapakinggan lang ni Felipe ang kanilang usapan bago nag-flashback sa kanya ang nakaraan. Lumalabas na si Don Fidel na ama ng 3 babae. Ay nag-cruise na pala ang landas nila ni Felipe noon nang sa pilitan ni Don Fidel na inaangkin ang sakahan ng kanyang mga magulang. At hinding-hindi niya malilimutan ang pagmumukha nito dahil matagal nang usap ang kanilang mga mata. Nang gabing yon ay nagising si Felipe sa ingay na nagmumula sa may labas ng bintana kaya minabuti niya na ito ay silipin at katulad nga ng mga nakaraang gabi ay muling naparito ang sundalong lihim na karelasyon ni Sonia. Kung baga ay isang engkwentro na naman ang magaganap ngayon sa pagitan ng dalawa pero kung sa pag-aakala nilang walang ibang tao sa paligid ay nandito si Felipe at lihim lang silang pinagmamasdan. Kinabukasan sa hapag ay medyo maayos na ang pakiramdam ni Felipe pero si Esther sa ilalim ng lamesa ay dahan-dahan umaangat ang kanyang mga paa. Ngayon ay formal nang nagpakilala si Felipe sa magkakapatid at nagpapasalamat siya sa pagkupkop ng mga ito sa kanya. Sinabi ni Sonia na hindi dapat malaman ng ibang tao na mayroon silang bisita dito sa loob ng bahay dahil na rin sa sitwasyon sa labas. Lalong-lalong hindi dapat ito malaman ng mga sundalo at baka mawalan pa sila ng masarap na ulam. Nadatnan ni Lea na parang nahihirapan si Felipe sa paliligo dahil na rin siguro sa sugat nito. Okay ka lang, Felipe? Kaya ito na nga ang nangyari. Ngunit dumating naman ngayon si Esther kaya naudlot na naman ang magandang eksena. Ang makaalis na si Lea ay inalok ni Esther si Felipe na kung kailangan pa ba nito ng tulong. Ngunit tumanggi si Felipe at sinabing okay na siya ngayon. Maya-maya pa ay galit na galit si Sonia dahil nakita niya sa aparador ni Esther ang kanyang nawawalang pera. Katwiran naman ni Esther na wala siyang alam sa binibintang ng kanyang ate. Kaya mauuwi na naman ito sa pagtatalo hanggang ang usapan ay mapupunta na naman sa away ng dalawang magkapatid. Kinaumagahan ng kinabukasan ay naisipan ni Felipe na ipagluto ng almusal ang magkakapatid. Una niyang nakita si Esther kaya inalok niya itong kumain. At pagkatapos tumambay sila sa labas upang magkwentuhan ng mga bagay-bagay. Hanggang ang kwentuhan ay napunta sa kwentuhan. Pagbalik nila sa bahay ay parang walang nangyari. Naabutan nila si Sonia na naghahanda para sa tanghalian. Pero hindi pa rin magkasundo ang dalawang magkapatid kaya muli silang nagkasagutan. Pinasok ni Felipe si Esther upang alukin ito ng masahe. Halatang gusto rin naman ng babae, kaya pinakuha niya muna kay Felipe ang langis sa tukador para daw madulas ang paghagod. Subalit maya-maya pa ay bigla na lang nagreklamo si Esther at siya ay napasigaw sa sobrang pangangati. Kaya napasugod na lang din ang dalawa pa niyang kapatid para alamin ang nangyari at nalaman ni Lea na ang langis na pinahid ni Felipe ay may ibang halo. Dahil dito si Esther naman ang nagalit kay Sonia sa pag-aakalang ang kanyang ate ang may pakana sa nangyari. Kinagabihan ay nagiinom ng mag-isa si Sonia habang tinungo naman siya ni Felipe. Sinamahan siya ni Felipe na magpaikot ng baso at habang lumilipas ang mga minuto ay napapasarap din ang kanilang kwentuhan kahit wala naman silang pulutan. Pero bigla namang dumating si Esther kaya naudlot na naman ang masayang pangyayari. Nang sumunod na gabi ay may namagitan na namang pagtatalo sa dalawang magkapatid. Malamang tungkol na naman ito kay Felipe dahil kanina ay nabigong pagbigyan si Esther sa kanyang gusto na magpadilig at si Sonia ang kanyang sinisisi sa nangyari at pati si Lea ay nadamay na rin sa sitwasyon. To the rescue naman itong si Felipe na alam naman natin na isa lang ang kanyang pakay. Ngunit tila sa kanilang pag-uusap ay may aaminin siya ngayong gabi kay Lea. Sinabi niyang hindi si Esther ang kanyang gusto dahil si Lea lamang daw ang nagpatigas ng kanyang tiyan. Tipo din ni Lea si Felipe at ilang araw din ang lumipas ay tuluyan na ngang nagkamabutihan ang dalawa hanggang napapansin na rin sila ng dalawang mas nakakatandang kapatid ngunit tila hindi gusto ni Esther ang kanyang nakikita. Ngayong gabi ay isang masarap na hapunan na sana ang kanilang pagsasaluhan. Pero wika ni Esther na bakit nandito pa raw itong si Felipe samantala magaling na ang mga sugat nito. Dito ay inamin na rin ni Lea at Felipe naganap na silang magkasintahan at si Esther lamang ang di nakakaalam sa relasyon nila dahil ayaw nilang magalit ito subalit ganito pa din ang nangyari. Wala nang mga sundalo sa palengke kaya nagawa na ni Felipe na sumamang mamalengke kay Esther. Dito ay hindi niya inaasahang may makakakilala pala sa kanya. Isang tindera sa palengke ang tumawag sa kanya na Tomas pero giit ni Felipe na baka nagkakamali lamang ito kaya agad din silang umalis. Nangako si Esther na hindi babanggitin sa kanyang mga kapatid ang nangyari sa palengke pero bago sila umuwi, sila ay dumaan muna sa matataas na taniman ng corn. Nang makarating na sila Felipe,
ay walang kaalam-alam itong si Leia na may naganap na palang kakaiba sa may-maisan habang pangiti-ngiti lang itong kanyang ate Esther. Isang hapon ay nagawang pasukin ni Esther ang kwarto ni Felipe para mag-imbestiga. At mayroon nga siyang nadiskubre sa tunay na pagkatao ni Felipe. Kaya muli sa pagkikita nila sa hapag, ay pilit pinaamin ni Esther si Felipe na magsabi na ito ng totoo sa harap ng kanyang mga kapatid. At doon ay wala na ngang nagawa si Felipe kundi ikwento ang buong katotohanan. Tumas daw ang tunay niyang pangalan at ang kanyang mga magulang ay biktima ng pagpatay. Ang usap-usapan ay mga rebelde ang may kagagawan kaya sumapi siya sa mga rebelde para maghiganti ngunit kalaunan ay napag-alaman niyang biktima lang pala sila ng peking kwento. Si Don Fidel talaga ang may salarin. Subalit pumanaw na rin ito ngunit hindi daw natatapos dito ang kanyang paghihiganti. Noon pa man siya ay nagmamatyag kaya ginamit niya ang pagkakataon nung may nangyaring engkwentro at binaril ang sariling binti para makahingi ng tulong sa kanilang magkakapatid at isagawa ang kanyang plano. Ngunit habang tumatagal ay nabago na raw ang kanyang plano dahil sa kabutihan sa kanya ng magkakapatid at sana daw ay mapatawad siya ng mga ito sa nagawa niyang pagpapanggap. Handa na sanang kalimutan ni Sonia ang lahat at mapatawad itong si Felipe dahil total naman ay nakikita niyang masaya ang kanilang bunsong si Leia sa relasyon ngayon nila ni Felipe. Ngunit tutol dito si Esther at binanggit nga nito na may nangyari sa kanila ni Felipe kahapon. Ngayon pansamantala ay dito muna daw si Felipe sa bodega habang mainit pa ang tensyon sa loob ng bahay. Samantala si Esther ay sinumbong na ang kanyang nalalaman sa sundalong karelasyon ni Sonia na ang rebelde nga raw na kanilang hinahanap ay naroroon lang sa kanilang bahay. Para makasigurado ay nagpasama ang sundalo kay Esther kung totoo nga ba talaga ang sinasabi nito. Sa kanilang pag-uusap ay ilang revelasyon ang nalaman ni Esther tungkol sa sundalo at sa kanyang ate kaya biglang nagbago ang kanyang isip at agad siyang tumakas. Naabutan siya ng sundalo sa madilim na parte ng lugar at mula doon ay nagkaroon sila ng pagtatalo at sa kasamaang palad ay nauwi ito sa pagpaslang ng sundalo kay Esther at iniwan lang nito ang walang buhay na katawan ni Esther upang palabasin na ang mga rebelde ang may kagagawan. Ilang gabi din ang lumipas ay tuluyan na ngang natuklasan ng sundalong ito ang kinaroroonan ni Felipe at ngayon ay nasa delikado siyang sitwasyon dahil nakatali ang kanyang mga paa. Ngunit sinabi ni Sonia sa sundalo na ipagpabukas na lamang ito at niyaya niya ang sundalo sa loob ng kwarto para Pero napagtanto ng sundalo na plano lang ito ni Sonia upang patakasin si Felipe kaya agad siyang bumangon. Pero wala na doon si Felipe at si Sonia na ngayon ang may hawak ng baril dahil duda siya na ang sundalo na ito ay may kinalaman sa pagpaslang kay Esther at di nga siya nagkamali. Kaya sa nalalapit na pagtatapos, nag-agawan sila ng baril ngunit sa huli ay nagawa pa rin ni Sonia na makuha ito habang sa galit niya ay naiputok niya agad ang baril at ang sundalo ay tuluyan ng binawian ng buhay sa kanyang harapan. Sa huling eksena ay sinabi ni Sonia na tumakas na itong sina Felipe at Leia sa lugar at siya na lamang ang bahalang managot sa nangyari. Kaya tulad ng dati, ay hanggang dito na lang mga pit para sa pelikulang ito. At kung mayroon kang pelikulang nais ipa-recap, ay mabuting i-comment mo na lang ang pamagat sa ibaba. Maraming salamat po at palagi po kayong mag-iingat.